Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, June 28, 2025. Ayan ho, happy Saturday ho sa inyong lahat. At medyo tumitigil-tigil na ho yung pag-ulan na talaga naranasan natin itong nagdaang linggo. Pero kahapon ho, sobrang lakas din ho ng ulan dito sa Metro Manila kagabi, no? At syempre pag-uusapan ho natin ngayong Sabado yung pading urgent motion for interim release ng dating Pangulong Duterte. At syempre sinagot na nga ito ng mga prosecutor ho, no, ng ICC. At ito ay kanilang tinututulan dahil di umano nga daw kailangan daw ay nasa bilangguan, nasa kulungan ng dating Pangulo para sa kung ano-anong kadahilanan, para ultimately nga daw ay hindi siya tumakas o di kaya ay hindi siya mag-appear pa din, no? Mag-appear pa din doon sa kanilang mga hearing. At syempre nagsabi na nga ho ang DOJ na mag-extend ho sila ng assistance at kasama na nga din ho yung financial assistance ho dito dito sa mga witnesses laban kay dating Pangulong Duterte papunta dito sa The Hague, Netherlands. Kaya pag-uusapan ho natin yan maya-maya lamang. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ito, ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyung legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal.
At syempre ho, no, madami hong tumututol dyan na prosecutor, at hindi lamang ho yung mga prosecutor, pati yung mga naging biktima di umano ng war on drugs ng dating administrasyon. So ano ho yung mga sinasabi ho, yung mga argumento ho kasi ng dating Pangulo, no, doon sa kanya urgent motion for interim release ay una-una ho, sabi ho niya, si dating Pangulong Duterte ay hindi tatakas. So hindi daw ho siya flight risk. Ayan ho, hindi daw siya flight risk, hindi siya tatakas kasi ho siya ay 80 years old na at isa ho siya sa mga most recognized political figures sa mundo. So kaya ako sabi, mahirap siya magtago at kung makakatakas man siya ay hindi agad-agad siya masusuplong, no? Masusuplong agad siya, no? Kasi nga ho ay siya daw ay kilala dito sa buong mundo. At syempre nga ho, no, sinabi nga din dito na meron daw isang state party sa ICC na willing na mag-receive ho, no, sa dating Pangulo, at hindi daw niya ho ipapahiya ang kanyang host. At yun nga ho, redacted ho yung portion ho na yun, yung sinasabi na kung saang bansa ho siya dadalhin, kung sakali siyang mapalaya, kung saan ho siya dadalhin, no. So kahapon ho may mga lumutang na ho, no, na kung saang mga bansa maaari siyang dalhin. Una sa Australia, pero itinanggi na nga ho ito, no. Doon sa Australia sinabi nila na walang ganun. At kahapon meron ding isa pa hong bansa, no, na sa Europa na nagsabi din na hindi naman daw ho wala naman daw ganung pakikipag-usap. Pero nga, sabi ng mga sumusubaybay dito, yung mga iba hong mga akusado sa ICC ay usually nadadala daw sa Latin America. So tingnan ho natin kung saan ba ho talaga siya dadalhin, no, si dating Pangulong Duterte. So sinabi din ho na yun nga, hindi ho niya mapipigilan yung mga pagdinig, yung mga proceedings niya kung siya ay makakalaya. Kasi wala daw ho recent o substantial na security threat doon sa mga witnesses. So sabi nga din ho ni VP Sara Duterte na wala naman daw nangyari sa mga witnesses during the time na si dating Pangulong Duterte ay nakaupo sa pwesto. So much more daw na sila ay wala na sa kapangyarihan, no? Hindi na Pangulo ang si dating Pangulong Duterte ay wala na ho siyang magagawa doon sa mga witnesses. At yun nga ho, no, sinasabi din niya na nag-agree ho siya doon sa mga kondisyon na pinag-usapan nila doon sa ICC kung sakaling siya ay makalaya. At marami ho itong mga kondisyon. At sinasabi nga daw ho doon, isa doon sa mga kondisyon ay hindi na ho siya lalayo na ho siya, no, from public office, and ho, at refrain from public engagement, office, or communication outside his family. So yun ho ang sinabi ho dyan. At hindi daw ho siya hindi na daw siya gagamit ng internet o electronic devices katulad na lang ng mobile phones. So yun ho, isa yan ho doon sa mga kondisyon na nakalagay doon sa urgent request for interim release ng dating Pangulo. At syempre nakalagay din doon yung pangatlo, ito controversial ho ito nung nakaraang linggo. Sinabi ho, Mr. Duterte will not continue to commit crimes. So ang sinasabi ng mga tao ay ito ba ay pag-amin na talagang may mga kinumit na krimen. Ngayon ho, pag nakita nyo naman ho yung pleading, pag binasa nyo ho, hindi ito yung hindi ho ganoon yung tinutukoy ho doon. Kasi ho ang prosecution naglabas ho sila ng statement, no, ebidensya na nagsasabi na sinabi daw ng dating Pangulong Duterte sa isang Quadcom hearing na dodoblehin niya yung drug war kills kapag siya ay na-elect na mayor. Pero nga sabi ng depensa ay wala namang binigay na ebidensya itong kanilang kampo, no, yung mga prosecution nga ho, maliban na lamang sa isang article na nagbanggit nga daw na sa isang Quadcom hearing ay sinabi nga daw yun ng dating Pangulo.
At ayun nga, syempre sinabi na nga daw na walang real or concrete risk sa pagpapalaya, panandali ang pagpapalaya sa dating Pangulo. At yun nga ho, no? At for humanitarian reasons, sinasabi nila 8 years old na ang dating Pangulo ay kailangan daw hong palayain dahil nga ho, syempre may mga kailangang medical, no? At mga bagay na wala doon sa kanyang detention center sa ICC. So tinatawagan lang ho natin sa ating linya. Mamaya makakausap natin ang ICC Assistant to Counsel, si Attorney Cristina Conti. Ayan ho, mukhang may nangyari lamang ho sa linya. Pero mag-antabay ho kayo at syempre ho, no, interviewin ho natin siya, kakapanayamin ho natin siya tungkol dito sa issue ho na ito. At yun nga ho, ano yung reaction nila, no? Ano reaction ng prosecution dito sa apela ho ng dating Pangulo na siya ay panandaliang makalaya. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, no? Usaping legal pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At syempre happy listening, happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook live stream. Ayan ho, happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre sa mga nakatutok din sa Radyo Pilipinas 738 kHz sa inyong mga talapihitan ho, no? 738 kHz ho yan. Maaari nyo pakinggan kung gusto nyo yung lumang tunog ng radyo. At ayan, syempre marami pa rin ho ang nakikinig talaga sa AM band, no? At talagang nakatutok sa atin, sa ating programa. At syempre ho, no, sa Free TV, ayan ho, Channel 3 ho tayo sa ABS-CBN TV Plus. At kung kayo naman ho ay naka-afford the box, channel 45 to 49 naman ho. So maaari nyo hong tingnan ho yung ating mga programa sa Radyo Pilipinas. Buong araw ho yan na naka-live ho tayo sa Free TV. Pinag-uusapan pa din natin yung urgent request ng dating Pangulo na siya ay mapalaya, no? Interim release para kung siya ay panandaliang mapalaya dito sa ICC Detention Center. At madami nga akong nagulat kasi nga ho, ang napagkakasunduan nga daw ay kung sakaling makalaya man ang dating Pangulo ay hindi rin siya makakauwi dito sa Pilipinas kasi dadalhin ho siya sa ibang bansa. At yun nga ho, redacted yung sinasabi nilang portion na talaga namang meron na daw silang nakuhang state party sa ICC na pumayag na siya ay kupkupin, no? Yung bansa ho na iyon. Pero redacted ho yan, wala pa hong lumilitaw na talagang kung anong bansa yun. Kasi kahapon sinabi ng Australia na wala naman daw hong ganung mga pag-uusap. So, ayan ho, tingnan ho natin sa masusunod na kung saan bansa nga ho dadalhin si Pangulong Duterte kung sakaling siya ay mapalaya. Pero yun nga ho, ay yun nga, kasi kaya ho siya doon dadalhin sa ibang bansa ay para daw hindi siya maka-impluwensya doon sa mga mangyayaring proceeding dito sa Pilipinas at hindi niya ma-impluwensyahan yung mga witnesses o wala siyang magawang kung anumang krimen di umano continuing crime dito sa mga witnesses at doon pa sa ibang mga krimen nga ho na nasa jurisdiction nitong ICC.
Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, ipinapabasura ng mga prosecutor ang apela ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC para sa kanyang interim release o panandaliang paglaya. Sinabi ng mga prosecutor na kinakailangang manatili sa kulungan ang dating Pangulo para masiguro ang kanyang pagharap sa paglilitis at para hindi na makagawa pa ng ibang krimen na nasa jurisdiksyon ng ICC. Kasalukuyang nahaharap ang dating Pangulo sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Para pag-usapan ang usaping yan, makakausap natin si ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti. Magandang araw, Attorney Conti. Welcome sa Usaping Legal. Attorney Danny Galang po. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga. Ito, Attorney Conti, no, unang-una ho, no, ano yung reaksyon nyo ho sa apela ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang interim release? Sa tingin nyo ho ba kinakailangan ho talaga yung kanyang panandaliang paglaya? Hindi. At tutol dito yung mga kliyente namin na mga biktima ng war on drugs. Sa pauna, ang tingin namin dito ay parang special treatment, kumbaga. Bakit ka palalayain samantalang meron ng pagtingin ang korte noon nung inisyuan ka ng warrant of arrest na ikaw ay tatakas o hindi makikipag-cooperate sa court. Bakit ano ngayon ang naiba? Pero sa kabilang banda, tinitingnan din namin ito, depende dun sa kahilingan niya at kung anumang kumbaga kondisyon. Kasi baka meron siyang medical condition. Basta ang sabi ng mga nanay, importante po sa amin ang trial. Kaya gusto sana namin as much as possible ay kumbaga mabuhay siya ng mas matagal. Kaya they will do everything na matuloy ang trial na ito. Ngayon sa kabilang banda naman, dito na sa mga recent developments, medyo nag-aagam-agam na sila dahil sa mga commitment or di umano sinabi ng ng defense patungkol sa prosecution, patungkol doon sa bansa. Doon sila medyo na-stress sila na, ay ba't ganun? Pwede palang aregluhin o kumbaga kausapin na yung prosecution, oy, pumayag kayo. Tapos sa kabilang banda, meron na daw kaagad na receiving state. Pero sa development kayo, medyo nakahinga-hinga sila na hindi naman pala ganun ka areglado, kumbaga, itong issue na ito. Well, yun nga po, attorney, no, meron kasi sinasabi na nakapag-agree na daw sa prosecution, tapos meron ng state party na willing tumanggap. To the extent of your knowledge po, no, gaano ba ito katotoo na talagang meron ng ganung arrangement ho sa isang state party na tatanggap sa dating Pangulo? Wala kaming alam tungkol dyan at sabi nga sa amin, wala naman kayong role dyan. Kaya okay lang. In terms of reductions, ang probable disclosure nito ay sa Office of the Public Counsel for Victims na naging representante ng biktima dito sa mga preliminary issues. Pero kung patungkol dito sa bansa, ang mas nakakapagbahagi sa kanila na nakukuha ko doon sa history or jurisprudence ng ICC patungkol dito sa interim release. Kasi may mga pinayagan naman, may hindi pinayagan, may ibang bansa na tumanggap na, may ibang bansa na may agreement sa ICC. Kaya kumbaga educated guess, kumbaga. Pero sabi nga ng mga nanay, actually sa kanila, wala naman silang masyadong arte o issue tungkol dun sa bansa. Mas ang tinitingnan pa nila ay bakit ba gustong umuwi o bakit gustong umalis? At ano ba ang kailangan niya? Baka naman kayang provide ng ICC. Yung isang ang punto nila kung patungkol ba sa health, tinatanungan nila lagi sa akin. Di ba sabi nyo, laging ako may sabi, pero sabi din naman to ng ICC, sapat naman yung health and medical equipment and facilities sa ICC detention facility kung hindi nila kakayanin, pwedeng mag-refer or i-endorso sa isang ospital na malapit. Alright, attorney, isa-isahin lang ho natin, no, yung mga sinasabi niya sa kanyang depensa. Una-una, sabi daw, para paboran, no, yung kanyang request for interim release. Sinabi dito na Mr. Duterte will not abscond. Hindi daw siya tatakas, hindi siya flight risk. Siya ay 8 years old na at isa siya sa mga recognized political figures sa buong mundo. Kaya daw hindi siya basta-basta makakatakas. Ano ho yung reaction nyo dun sa argumento ho na iyon?
Well, kukuha ko dun sa both response ng both prosecutor at saka ng victims. Parehong sinasabi nila, hindi ganyan ang sinasabi ni Duterte at mismong yung paninindigan niya na walang legitimacy or otoridad yung ICC, kabaha-bahala. At yung linyahan na, kinidnap ako eh. Logically, di ba? Sabi nga natin, human experience. Kung sinasabi mong kinidnap ka, pinalaya ka momentarily, abay hindi, kung ikaw kinidnap, hindi ka naman babalik doon sa nanginidnap sa'yo. So yung konsepto ng pagtanggap or hindi pagtanggap ng legitimacy ng korte ay kontra doon sa sinasabi niya, hindi naman ako tatakas. Sinabi din dito sa puntong ito na, abay may kapangyarihan siya, kapangyarihan, kapasidad, pera, koneksyon para tumakas. Ang kailangan na lang niya, oportunidad. At hindi dapat, para sa amin, bigyan siya ng oportunidad na tumakas. Yung second naman ho, no, na argument niya, sinasabi ho niya na hindi naman daw niya mapapakialamnan yung mga proceedings kung sakaling siya ay makatakas. At yun nga ho, wala daw recent or substantial security threat dun sa mga witnesses. At sinabi nga din niya, VP Sara Duterte last week din ho, kung Pangulo daw ho siya, walang nangyari dun sa mga witnesses, gaano pa daw ngayon na wala na daw ho siya sa kapangyarihan. Ano ho yung reaction niyo ho doon? Medyo iba yung intindi niya. Ang gusto kasi nila talagang magkadanak yung dugo di ba? Sa amin po, yung punto ng kawalang hustisya, kawalang pananagutan dito sa Pilipinas ay may papakita na walang humaharap na witnesses at walang ebidensya na maiharap ngayon dito sa mga kaso ng patayan. Mismong Secretary of Justice, suko, wala po kaming matagpang ebidensya kasi sa pag-commit pa lang ng krimen, sinisigurado na nawala. Kumbaga, kung may CCTV dyan, patayan. Kung may mga witnesses, tanggalin lahat ng mga kapitbahay, ilagay sa basketball court, tapos magaganap yung insidente sa isang lugar na wala nang ibang makakarinig. O kaya, bonnet, ang tawag nga nila Bakit ba ito mga naka-iskimas? Yun yung ano nila, ba't mga naka-iskimas yung pupunta? O kaya, yan usually sa mga police operations. O kaya, talagang absolutely unknown perpetrators na hindi mo na mahanap kung sino yung perpetrator. Kahit pa yung iba, hindi nga riding in tandem ang alam natin usually, Ang sabi nga na iba, ma'am, wala naman pong motor Naglakad nga lang Yung maghahanap dapat ng ebidensya dito, pulis. Pero kung ang teorya ay pulis din pala ang gumawa o suportado ng pulis, wala. Kaya yung konsepto nila, hindi naman namin pinapatay ang witness o kaya binubura ng ebidensya because in the first place, you did not investigate. And if ever, yung intimidation of witnesses ay dun sa overall circumstances. Lahat ng madadamay sa droga, papatayin. May dinagdag na kasaysayan. So sabi, ang hirap naman, puro speculation dito sa puntong to. Doon na lang tayo sa nangyari na. Noong nag-imbestiga si Laila de Lima, di ba, ito si HR, tapos naging senator, nag-imbestiga at sinilip yung DDS killings. So Davao Death Squad killing. May pinakulong na. May isang pagkakataon pa daw, may isa pang senador na binabanggit, si Alan Peter Cayetano. Noon daw hearing na yon at humarap si Las Cañas, ang sabi niya, testimonya niya ay, miniting sila ni Senator Cayetano at sinabihan na, alam nyo na, loyalty check tayo. Alam nyo na kung anong sasabihin, huwag nyong ilalaglag ang ating presidente. Nung time na to, friends pa sila ni Duterte, katatakbo lang nila as President Vice President. Kaya tinatrato siyang associate ni Duterte. Kaya kumbaga overall, parang ang dami mong masasabi na kontra sa sinasabi ni VP Sara na para bang tila maamong tupa. Hindi po, kami naintindihan namin yan. Lalo na human rights defenders. Sabi niya, naku, makialam lang kayo, susunod kayong papatayin. Pati nga UN Special Rapporteur on, alam ko, extrajudicial killing, si Agnes Calamard noon. Sabi niya, mag-iimbestiga ako. Sabi niya, sasampaling kita. Yung mga nagsikap bumusisi, pinagbabantaan niya. Kung ngayon medyo wala, hindi natin alam, baka mamaya nasa gawa.
Alright, and finally, yung pangatlong argument ho niya, sinabi niya ho doon na wala daw hong ebidensya no, na ipinresenta yung prosecution na nagsasabi na ito-double daw niya yung drug war kills. So isang article lang daw ho na tungkol sa Quadcom na sinabi niya, di umano sa Quadcom na ito-double niya yung drug war kills niya kapag siya ay nare-elect na mayor. At wala daw ho na ipresenta na ebidensya ang prosecution ho doon. Ano ho yung masabi niyo ho doon? Ang problema, may ebidensya. Kumbaga, hindi naman yun hinugot sa kawalan nung prosecution. Merong statement na sinabing ganun. At pwede namang balikan yung TSN. So ito yung transcript of stenographic notes, transcript nitong Quadcom hearings. At kung ano't ano man, hindi yun problema kay Duterte na baliin ang kanyang sinabi. Kung ano man ang kanyang sinabi, kumbaga, lagi ang titingnan mo ay kung ano yung eventually ginawa niya. Kaya importante na background ang mga patayan na idinidikit sa kanya simula pa ng 1990s, 1988. Parang doon yata siya nagsimulang maging mayor na Davao Death Squad killings. At all too real itong nangyari lalo nang nung naging nationwide. Biglang sa Davao, nung wala na nga siya sa parang hindi siya presidente. Kailan ba yung presidente yung anak niya? Mayor yung anak niya. Kumbaga, hindi lang naman siya, pati yung kapamilya niya at saka kamag-anak, kailangan tingnan yung ginagawa. Nung in-announce ni Baste Duterte as mayor, ito yata yung after yung midterm, yung second half ng kanyang term, mayor si Baste, tama. Nung mayor si Baste, ang sinasabi naman niya ay, teka, nalito na ako tama. Nung mayor si Baste, ang sinabi niya ay magsisimula ulit ako ng war on drugs at nagsimulang magsimatay ang mga tao. Kaya yung overall na tono, 'di ba, nung statement ng prosecutor at maski nung Office of the Public Counsel for Victims, hindi lang ito si Duterte, kundi ang kanyang kapamilya at ang kanyang associates. Kaya kailangan nating mag-ingat. Ito ho, no, sinabi naman ni DOJ Secretary Remulla na tutulungan ng gobyerno ang mga witnesses sa kaso ng dating Pangulo. Kabilang na yung pagbibigay ng financial assistance para makapunta sa dahig. Ito ho, no, nakikita niyo ho ba yung posibilidad na baka makapag-rejoin na rin ho sa ICC ang Pilipinas dahil sa mga developments ho na ito? Well, syempre, lagi kaming hopeful na mag-rejoin tayo for full cooperation with the court. Yung ngayon kasi, ini-issue nga cooperation ba to o nautusan lang o complying with requirements. Kung para sa amin, welcome at actually pleasant surprise na ngayon tutulong si DOJ Secretary. Naiintindihan din kasi namin yung logistical limitations ng ICC. At particular na nga lang ito sa mga witnesses ilinaw po namin na sa bahagi ng mga biktima, hindi lahat ng biktima ay witness at hindi lahat ng witness ay biktima. So yung 3 o 4 na sinasabing witness. Ako din nalilito. Yung 3 or 4 na witness, para po sa iba, no, pwede nating i-appreciate ito na maaring ito ay pulis na bumaliktad. Maaring ito ay DDS killer na yung Lambada Boys na gustong magbigay ng kwento nila o ng katotohanan sa ICC. So, ganong klasing testimonya o ganong klasing biktima ang posibleng pinoprotektahan ngayon ng DOJ. At nararapat lang naman kung ito ay Pilipino na kailangan ng proteksyon. Alright, panghuli na lamang po, Attorney Conti, no? Nito mga nagdaang buwan, naging emotional ho yung mga taga-suporta ng dating Pangulo buhat nung madala ho siya sa dahig. At syempre, medyo nagkaroon ng mga kaguluhan, etc. Mga pagbabanta sa mga kung kani-kaninong tao. Kabilang na rin ho sa inyo, no? May mensahe ho ba kayo sa mga Duterte supporters at sa ating mga kababayan ukol sa issue hong ito? Siyempre, huwag atakihin ng basta-basta yung mga tao na involved kasi yung iba ginagawa lang yung trabaho o kaya nagsasabi lang ng totoo. Pero siguro yung mas practical para sa kanila kasi baka sila hindi. Freedom of expression ito. Dapat walang pagbusal na magaganap. Kung makikipag-engage po tayo, kumbaga i-upgrade po natin yung level ng discussion. At kung makikipagtalo po tayo sa punto ng facts,
maging bukas po tayo kung may ibang facts na haharap. Lalo na facts o data, numbers na manggagaling sa mismong pulis. Huwag magbubulag-bulagan na tipong ilabas nyo nga yung pangalan ng 30,000 tapos nakapaglabas ng 2,000 or 7,000 o ano ngayon. At pangalawa, huwag pong masyadong mapagmataas patungkol po sa batas. Alam ko na marami pong may alam, sabihin na natin na nagkukwento tungkol sa batas, pero huwag po yung tipong kapag maski ako nag-iingat din ako, minsan maaari din po tayong magkamali. Kaya kung magkakamali po doon sa sinabi o kaya ineko na statements, maging mapagkumbaba po kung mali ang pick up. Kahapon nga lang meron akong hinihilot na ngayon na misunderstanding patungkol dyan kasi sa pag-disclose ko or pag-discuss ko patungkol doon sa interim release, nagsabi ako na ito yung mga bansang tumanggap na dati. Naku, ang na-pick up yata ay Belgium. Sabi ko dati yung Belgium tumanggap na ng interim release. Akala nila tumanggi yung Belgium kay Duterte. Sabi ko, teka. Mas magandang may sarili din tayong pagsusuri at pag-rely hindi lang doon sa vloggers o kaya kapwa supporter, kundi doon sa mga legal expert o pinag-aralan ito. Libre pong YouTube, libre ding mag-Google, libre ding pumunta sa website ng ICC. Kaya yung website na yon ay malaman po at pwedeng paghugutan ng mas marami pang aral kaysa sa yung simpleng sinasabi lang ng mga vlogger. Marami po kasi akong nakikita dyan na, ito naman hindi ganito, ito naman hindi accredited. Kunyari ako, alam niyo, naharapan mo lang ng link o kaya ng ebidensya, tapos na yung argumento. Kaya gandahan po sana natin yung arena at pinaka-importante, huwag na pong tutiligsain yung nakaka-degrade naman ng pagkatao. Kung mga troll, actually ito pa ding iniisip namin, posible kasi attorney, pwedeng mga troll yung kausap pala namin. Kaya ako minsan napapaisip kami na, naman sayang yung oras. Pero ako, ililimit mo na lang. Pero kung patungkol po sa physical features at saka pagbabae ang tinatarget nila, grabe lalo na pag mga biktima, grabe yung pagkutya nila sa itsura at saka dun sa pagkababae. Mukha naman tong ganito o mukha naman tong ganyan. Kaya minsan nakakainis at minsan nakakasakit ng damdamin, pero naintindihan namin na kailangan mo nang take everything in stride. Kaya gandahan po natin yung diskusyon at wag nating ibaba sa level ng kanal. Maganda ho yung nasabi niyo at talagang maging responsable ho tayo na users ng social media at tingnan ho natin mag-aral ho tayo at talaga namang tingnan ho yung bawat panig. Maraming salamat ho sa inyong oras, Attorney Conti, mabuhay po kayo. Salamat, ingat. Si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Ito sa pagbabalik naman ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin galing kay Rina ng Sampaloc, Manila. Ayan, happy viewing sa lahat ng mga nakikinig, nanonood sa Sampaloc, Manila. Good AM, Attorney Galang. Ask ko lang po,
I inherited the property before I got married in 1999. Shall this property form part of our absolute community of property with my spouse? Yan ho, sa madaling sagot ho, hindi ho yan mag-form ng absolute community of property, no? Kapag kayo ho ay ikinasal ho nung from August 3, 1988 onwards, ito ho yung effectivity ng ating family code. August 3, 1988, kung hindi ho ako nagkakamali. At syempre kung yan ay kinasal ho kayo ng ganyang petsa onwards, ay ang mag-govern ho sa inyong kasal at sa inyong mga relations nga ho, no? Ay yung family code, yung property relations nyo ay yung family code. At syempre nakalagay ho doon sa ating family code, no, na kapag kayo ho ay nag-inherit ng property, ayan, inheritance ho, no, kahit pa sabihin na na-inherit nyo yan during the time na kayo ay kinasal na ho doon sa inyong asawa, ay hindi ho ito magpo-form ng inyong absolute community of property. So ibig sabihin ho, ito ho ay magiging separate property. Yan ho, yung inheritance nyo ho, yung mana nyo ho, galing sa inyong mga magulang, hindi ho yan magpo-form form part ng absolute community of property ho ninyong mag-asawa. So, ayan ho. At meron lamang ho tayong exceptions dyan. Maliban na lamang ho yung nagpapamana o di kaya naman ho pwede ho nag-donate ho sa inyo. Yung magulang ho ninyo pwede ho dinonate sa inyong property o di kaya ho minana nyo ho sa inyong magulang. Kung specifically ho nilagay ho ng inyong magulang na ito ay magpo-form part ng absolute community o nung inyong conjugal property ninyong mag-asawa, ay ayan ho, yan ho ay magpo-form part noon. Pero kung wala naman hong ganyang stipulation doon sa pagpapamana o di kaya doon sa pagdodonate ho sa inyo, yung inyong minanang ari-arian ay sarili nyo ho, no? Ito ay separate property ho ninyo at hindi ho ito makakasama doon sa absolute community of property. From Richard R. Celias, wala po ba akong laban? 17 years na kaming live-in. So ito daw ang sinasabi ho niya, yung kaso doon sa kanyang asawa
na nangaliwa. So yan, kung ang tinutukoy niyo kung kaso ay yung adultery o concubinage, ito lalaki ho siya. So ang ikakaso ho niya dun sa kanyang asawang babae dapat ay adultery. Ngayon ho, ano ho yung mga elemento ng krimen ho na iyan na dapat ho ay yung una ho dapat dyan ay kasal. So kaya nga ho sinasabi ho niya, sila ay mag-live-in partner lamang. So hindi ho siya makakapagkaso ng adultery. So yan ho, una ho dapat kasal ho kayo doon sa inyong asawa. Pangalawa, nagkaroon ho ng sexual intercourse o pakikipagtalik ang inyong asawang babae sa ibang lalaki. At ikatlo ho, alam ho nung inyong alam ho nung lalaki na yung kanyang babae na nakipagtalik ho siya ay may asawa na at kasal na sa iba. So bakit ho mahalaga yan? Kasi ho isasama niyo ho yung lalaki doon sa kasong adultery. At syempre sa anyo nga ho ng batas ho natin, kahit na ho isang beses lamang na nakipagtalik ang inyong asawang babae sa ibang lalaki, ay ayan ho, maaaring na ho siyang sampahan ng kasong adultery. Pero yun nga ho, ang problema nga ho dito, sila ay live-in partner lamang. So hindi ho siya maaaring magsampa ng kasong adultery kasi kailangan nga ho, kayo ay kasal kapag ho doon sa kasong adultery. At kung babae nga lang ho yung nag-text, no, hindi siya maaaring makapag-file ng concubinage. Yan ho yung counterpart ng adultery dito sa ating mga kalalakihan, no. Kaya lang maaari ho itong pumasok dito sa ating anti-vowsy law, RA 9262. So yan ho, maaari nyo hong kasuhan ng emotional abuse or physical abuse, sexual abuse. Hindi lamang ho yung inyong asawa, pati ho yung mga live-in partner ho ninyo o inyong mga boyfriend, no. Basta lamang ho kayo ay may mga sexual or dating relationship. So ayan ho. So kaya lang ho dito sa atin, kung lalaki ho yung nakaranas ho ng ganito, ay hindi ho siya maaaring pumasok sa adultery. Hindi rin ho siya maaaring pumasok sa vowsy kasi pambabae nga lang ho yung batas ho na yun. Well, meron ho tayong mga civil code provisions on damages. So kapag ho kayo ay nakagawa ng masama sa inyong kapwa, ay ayan ho, maaari ho kayong mag-claim ng damages nga ho, no, para dito sa inyong mga sinapit. Ito, magbasa lamang ho tayo ng ating mga ilang katanungan ho, ilang reaksyon nyo ho, no, sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, June 28, 2025. Dapat bang paboran ng ICC ang apela ni dating Pangulong Duterte para sa kanyang interim release? Ito, from Bohol. Ayan ho, happy listening ho sa mga taga Bohol. Ang layo ho na nakarating ho natin. From Bohol listeners, Sir, yung nandito pa sa Pilipinas si Duterte, ang yayabang pagsalitaan ng ICC, nasasampalin niya, pagsisipain niya, kidnapin ng ICC daw. Pero ngayon, parang sis yung nababasang nagmamakaawa, makalaya paawa-awa effect, lumang tugtugin at magaling sa drama. Ayan ho, maaari pa rin ho kayong magkomento ng inyong mga reaction ho sa ating Facebook at YouTube. I-upload ho natin itong video na ho na ito. Maaari ho kayong magkomento ng inyong mga saloobin ho dyan. At syempre kung hindi man ho natin mabasa yan, makikita naman ho natin yan sa ating mga social media platforms nga ho, no? Happy listening ho kay Marian Rivera Combo. Ayan ho, dati ko hong teacher ho ito sa high school. Happy listening ma'am, Marian Rivera Combo. At syempre ho, happy listening din kay Jovi Muniz. Ayan ho, from Chicago, USA. Ayan, baligtad ho yung oras natin doon pero nakikinig pa rin ho siya. Maraming salamat ho sa ating lahat ng mga nakikinig ho sa ating social media accounts ho, Facebook and YouTube. Ayan ho. At syempre marami pa ho tayong mga katanungan dito pero hindi na ho natin mababasa lahat dahil ho, kulang ho ang ating oras. Huwag ho kayong mag-alala, babasahin ho natin yan sa susunod na Sabado ho uli at sasagutin ho natin lahat ng inyong mga katanungan. Eto, dyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff. Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko muli. Ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong